So bago natin simulan yung ginawa kong unboxing video and explaining video mga idol sa bago nating item ngayon mga idol, gusto ko lang magpasalamat kay Sir Leo Chen for sponsoring this video sa pagpadala po sa atin ng ating item and sa Ace Air PCP mga idol. So isang company po sa kanya po yung Ace Air PCP mga idol sa Lazada. So sa mga iba po na alam na yung shop na yan mga idol, alam yung legit yan mga idol, dyan po tayo kumukuha ng lahat ng klaseng regulator natin. Kahit yung mga pinaparapol ko pong regulator is galing po dyan. So nakilala tayo ni Sir Liu Chen at pinadalhan po tayo ng isang knockdown regulator version 2. So shoutout po sa inyo, thank you. Sana po supportan niyo po itong video mga idol and sana po may matutunan tayo dito mga idol sa version 2 na knockdown regulator. So ayan mga idol, bago natin ipagpatuloy yan mga idol, papakita ko lang sa inyo yung aking setup na napuko dahil dun sa knockdown regulator. Ayan. Ayan mga idol. Ito yung ating setup ngayon mga idol. Kinabit natin yung ating knockdown regulator dito. Dito din sa video mga idol makikita nyo. Maybe sa ending ng video lalagay natin kung gaano ka-consistent yung ating regulator. Kung gaano siya kaganda. So, aside na lang natin itong digital gauge natin mga idol. Kasi ito talaga is medyo may pagka-delay sa recovery. Pero makikita naman natin doon mga idol sa ending ng video mga idol kung gaano ka-consistent mga idol yung ating regulator. So, in-explain din natin doon mga idol dito sa video natin kung paano natin siya kalikutin and ano nga ba yung use ng ating regulator. Then, ano nga ba yung paano natin siya patataasan ng output mga idol. Then, ano ang gagamitin natin mga etc. Mga ganung bagay mga idol. So, sana supportan niyo po itong video mga idol. And hopefully mga idol makatulong sa mga naghahanap ng regulator dyan at gusto magkaroon ng maraming tangke o baon. Hindi ka na magbabaon ng inyong pump. So, kailangan mo lang magbaon ng tangke. So, baka ito pong regulator yung hanap mo. So, ayun mga idol, swak na swak ito mga idol sa inyo. So, ayun mga idol, pasok na natin yan mga idol. Sana po ay maganda po yung ating kuha ng video. And shoutout again, Sir Liu Chen and Air PCP Air. Ayan, Ace Air PCP. Ayan, shoutout po. Thank you. So, ayun, magandang umaga sa inyong lahat mga idol. So, panibagong araw, panibagong video tayo ngayon mga idol. Ngayon mga idol, meron tayo dito parcel. Ito mga idol is sponsored po ni Sir Liu Chen from Ace Air PCP mga idol. Kung alam niyo yung Ace Air PCP mga idol sa Lazada. So, in-sponsoran po niya tayo mga idol. So, free item po ito. Titingnan natin ngayon mga idol yung bago nilang model mga idol or bagong version ng item nila. So, stay tuned lang mga idol and maybe discuss na din natin mga idol yung uses and yung paano natin to kakalikutin din kung paano natin to ano ang use nito mga idol sa ating mga laruan. So, yan. So, yung shout out po sa Ace Air PCP. Thank you for sending your item, Sir Liu Chen, for trusting Carnival Assorted para gumawa ng video regarding this package. Ayan. So, yun. Wala. So, ito mga idol from the box. So, meron sila mga idol free na o-ring. So, mga polyurethane mga idol yung free nila. Then, meron silang Allen. Alam ko napakalaki nito para sa unit. So, yan. So, meron tayo dito mga idol na version 2 na regulator. Ayan. So, medyo may kabigatan. Mabigat mga idol. Kahit ito mabigat din. So, mabigat din ito. Then, ito din. Mabigat din. So, kakaiba naman siya mga idol. Ito mga idol is itong nakikita nyo mga idol is knockdown regulator version 2. So, ito mga idol, yung functions nito mga idol, bago tayo pumunta dyan sa pagkalikot mga idol. Itong functions na to mga idol, pag meron tayong dalawang piraso nito, so pwede natin isalpak ito mga idol sa isang tank. Spare tank natin mga idol na baon. Kung meron ka dyan spare tank, aluminum tank, carbon fiber tank na M18 mga idol yung thread. Pag dalawa yung ganito mo, pwede mong isalpak dun sa isa.
tapos baon mo pag nag-hunting tayo. So, ito mga idol, maganda ito mga idol, lalo na sa mga malalayo yung lugar nila mga idol din na ayaw na magbobomba kasi mahihirap, mapapagod ka pa. So, magdala ka na lang ng spare na may laman na. So, hindi ka na po mapapagod at mabilisan lang. So, dito naman mga idol, kung meron kang dalawa, so meron na tayong dalawang spare tank. And ito naman mga idol is regulated na. So, hindi regulator. So, ibig sabihin, pag inalis natin ito mga idol, hindi po sisingaw yung laman ng regulator nyo papunta dito. So, ibig sabihin may laman pa yung plenum nyo. Pwede natin taasan yung output nito mga idol. Sabi sa box mga idol, ang output nito is 1,800 PSI. Meron na din siyang kasama mga idol na ating mga o-ring. So, ito mga idol, mga polyurethane na o-ring mga idol. So, meron siyang kasama noon. Then, napakaganda din ng kanyang gauge mga idol. Kung napapansin nyo mga idol, yung kanyang gauge mga idol is hanggang 6,000 PSI. Kaso ngayon ko lang talaga nakita itong klaseng brand ng disc niya. So, shoutout po kay Sir Liu Chen for sponsoring this video. And for the company of Ace Air PCP, mga idol sa Lazada. So, kung alam nyo yan sa mga may hilig bumili ng mga O-ring regulator, Ace Air PCP po is napaka-the best. And dyan din ako kumukuha ng adjustable regulator ko. Actually, yung adjustable regulator ko, dun din galing. Then, yung ating knockdown regulator na isa. So, ito po yung isa nating knockdown regulator. Ayan, mga idol. So, ayan, kung napapansin nyo, nagamit na natin yan. Then, magkaiba po yung kanilang design. So, hindi natin pwede ma-compare kasi parehas naman po sila ng uses. So, ito mga idol, the same. Pero ito mga idol, meron na po silang available netong brass parts. So, ibig sabihin, pwede ka na pong bumili ng brass part lang. So, yung mga nakabili po ng ganitong klaseng knockdown regulator, meron na po tayo makikita sa Lazada na brass part lang na ganito. So, nasa 600, 700 pesos ata yan. So, at least pwede nyo na ito makuha. Ito naman mga idol is brand new, bagong-bago or bagong labas pa lang ito. So, bago nila ilabas mga idol, pinadalhan na nila tayo. So, ngayon ko lang na video, unfortunately, naging busy po si Carnival. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. At kay Sir Liu Chen and sa mga teams. So, hopefully, makatulong ito yan mga idol. So, iset aside na muna natin yung ating isang knockdown regulator. Dito muna tayo mag-usap sa isang knockdown regulator. So, dito mga idol, so, magkaiba yung design. So, kung napapansin nyo, dito meron na po tayong hawakan ng ating mga wrench or tools dito mga idol. So, yan. Buksan natin dito. Ganito siya mga idol, ng mukha niya mga idol pag inaalis mo na siya sa tank. Wow! Buti hindi nabasag. So, ito, set aside muna natin ito. Pag-usapan natin ito na ating brass part. So, ito mga idol na brass part mga idol, meron siya dito ang screw. So, ito po mga idol is hindi po ito pag-adjust ng output reg pressure. So, hindi po siya ganon. Yung gamit ito mga idol, para po ma-hold niya yung pin sa loob. Kung mapapansin nyo, meron siya dun pin sa loob. So, hopefully, nakikita po sa camera. Ayan. So, hindi ko kasi nakikita yung ating video, pero hopefully, hula-hula na lang, kuha ng camera yan. So, meron po tayong pin dyan na ipo-push nito para lumabas po yung air. So, ayan. Then, mapapansin din natin dyan sa gilid mga idol, and hopefully, makita din sa camera. Mayroon po dyan O-ring. So, mayroong O-ring na nakapaloob dito sa loob nito. So, dito mga idol sa gilid. Diyan sa gilid. So, kung close-up view mga idol, meron siyang black O-ring dyan. Kaya nagtaka ako kasi sabi ko, lalabas yung hangin dito. Kasi ito mga idol, yung bleed niya. So, ibig sabihin, once mga idol na nakabitaw na ito mga idol nakabitaw na dun sa may O-ring, dito sisingaw po yung inyong air. Yung air na sisingaw lang is kung ilan lang po yung laman nung may space na may pin. So, yan lang po yung sisingaw dyan. So, ibig sabihin, napakatipid po. So, kung mabilis ka magbukas, so, mabilis yun magsara, kakunti lang po yung talabas talaga. So, kung mabilis mo rin siyang ipasok mga idol, isagad ng ganyan, so, kakaunti lang din talaga. So, it's either mga idol, pag magkataon na matigas siya pong ipasok, like, syempre, full load. So, halimbawa, pero ako dito, magaan lang to eh. Magaan lang to mga idol. Malambot lang yan. So, halimbawa man, na maging matigas siya mga idol, pag ganyan na. So, kakaunti na lang yan eh. Kumapit na dyan yung O-ring.
So, pag pinihit mo pa yan, pwede nyo dito gamitan ng wrench para mag-lock ng ganyan. Pero once na sumingaw na yan or lumabas na po yung air dito, smooth na yan madiretso. Smooth na yan mga idol. So, hindi na yan titigas. Walang ipupush yan kasi nga wala siyang o-ring na hawak. Tingnan nyo to mga idol. So, ayan. So, tingnan natin dito mga idol. Dito sa ating valve. Ganun lang. Isa na naman. So, dito, paano muna natin kakalikutin. So, eto mga idol, yung valve dyan. So, kung napipansin nyo, nawala na po yung pin niya. So, ito po yun. Ito po yung tinatapakan. Ito. Ganyan. So, pag umurong ito pa ilalim, mga idol, tapos kung mapapansin nyo yan, bakit ganyan yung angle niyan, mga idol? Kasi hindi mo po gusto na lumapat yan dito. So, pinasadya talagang ganyan yan para magkaroon po siya ng space dito na hindi po ito lang magko-close. Kasi pag-flinat nyo yan, mga idol, mangyayari dyan, pwedeng may close niya ito or hindi makapasok ng maganda yung hangin dito. So, kaya ganyan yan. So, masasabi mo, matadamage ito. So, palagay ko magandang quality material naman ito. Hindi ko lang alam kung anong material, mga idol, yung ginamit nila dito. So, ayan. Tingin ko nga may damage ito. So, ito siguro yung item na tinest na nila. So, yung pinadala sa atin. So, mga prototype. Siguro ito. Mga idol na nakuha natin. Anyways, itong silbi lang naman ito, mga idol, para hindi po lumabas yung air natin sa tank. This one. So, ayan mga idol. Hopefully, maganda dito. Siguro, may o-ring. Kasi, mga idol, pag nalagyan ito ng moist, ito, nalapatan ito, nadikitan ito ng moist mga idol, sisingaw po ito. Lalo na pag hindi natin gamit. So, pag itatabi natin yung spare tank natin, mga idol, bago natin itabi, mga idol, make sure mga idol na i-check nyo ulit kung may singaw. Kasi yung sisingaw dyan dito. Possible kasi ito sumingaw mga idol. Gawa ng, sa tingin ko kasi dito, dyan, hindi po yan flat. Yung ilalim. So, kung kaya mong gumawa ng ganito, so, mas maganda gumawa na lang ng bago. Ayan. So, parang hindi kasi yung flat. Sa tingin ko lang mga idol lang. Pero hindi ko lang alam. Ayan. So, ilalak lang yan. Ilalak lang yan. So, every time na lilinis kayo, isasabay nyo to para makita nyo kung meron ng mga moist. So, gusto ko sana mga idol gamitin i-test dito sa tester natin. Unfortunately, mga idol, masyado pong mahaba yung thread dito kaysa sa thread dito sa loob. So, hindi po siya kasya. So, ayan. Okay. Dito naman tayo mga idol. So, ito yung tatapak sa inyong pin. Meron tayo dito 7,500 tank pressure na burst disc. And dito naman meron tayo dito 3,000 PSI output reg burst disc. And meron tayo dito analog gauge. Ayan. Napakaganda. So, So, actually, binuksan ko na. Then, dito mga idol, dalawang o-ring. So, sa may mga tetawag dyan na upuan, pag sinasalpak natin sa receiver, meron tayong mga upuan dyan. Yung sa akin, meron po yun. So, linalagyan ko lang siya dito, mga idol, ng o-ring. Pag gusto ko lang yung ayos niya kasi mahigpit or teflon tape para yung ayos niya dun sa aking unit, sakto sa gusto ko. So, dito mga idol, hindi po, ito po yung tumatama sa barrel, kaya hindi ko ito magamit. Pero gagawa natin ito ng paraan. Pag parehas itong dalawa, gagawa natin ito ng paraan para may ayos natin. So, ituturo ko din yan sa ibang video na. So, ito mga idol, tingnan natin kung anong laman ito dito. May bumangga. Yan. So, kung mapapansin nyo, mga idol, is normal regulator lang naman yung laman nila. Yung pinagkaiba lang nila is yung outer side. This one. Ito lang mga idol yung pinagkaiba nila. So, kung ito mga idol dyan, may acetal dito. Yep. So, matigas na klaseng acetal na din yung gamit nila. Ayan. So, flat na flat yan. Yan. So, dual o-ring. So, ganito yung assembly nila ngayon. So, hindi ko alam kung ilan yung output nito. So, itetest natin yan para malaman natin yan. So, ayan. Dual o-ring na polyurethane. Dito o-ring din mga idol. Then, ayan. So, napaka-solid naman nila.
So, napakaganda ng dual O-ring mga idol kasi na ito, pag sumisingaw yung regulator mo dito o dito nalabas sa gilid, dito sa may mga thread na to, ito yun mga idol, yung dalawang O-ring na yun. Yun ang salarin dyan. Yan. Yung maliit na O-ring, mostly hindi naman yung sumisingaw mga idol. Bihira, yun mapunit. Yung malaking O-ring lang talaga sa likod. Kasi doon mga idol pumapasok yung lahat ng pwersa niya para maidiin po yung inyong piston. Doon para mag-close doon sa kanyang designated na reg pressure. Ayan. So sige, sa mga hindi po alam yan, and sa alam na, ayan. Sa may mga magandang idea dyan, pwede naman kayo mag-comment mga idol sa baba. Then ito mga idol, may mga kasamang O-ring. Ayan, pag binili nyo. So para makuha nyo ito mga idol, pwede nyo i-scan yung code na ilalagay ko dito mga idol sa screen, or pwede nyo ako i-message at ibibigay ko sa inyo yung link para makadirekta kayo dito mga idol. So pag ginamit nyo po yung aking Carnival Assorted and mag-request kayo ng spare disc, yan. So, bibigyan kayo niyan mga idol ng spare disc. As long as mga idol na gamitin nyo yung pangalang Carnival Assorted. Ayan. So, sa mga tropa natin dyan, pasuporta na lang mga idol. Sa mga interested na naghahanap ng regulator mga idol, ito ang bagong version ng regulator. Medyo mahaba nga lang compare sa dating knockdown reg. Pero yung advantage nito and dun mga idol is ito mga idol, meron na siyang knob. Pwede mong kapitan ng wrench mga idol. Then ito mga idol, napakasimple na ng kanyang apakan. Mayroon ng O-ring dito. Yung magpapahirap lang dito once na nagre-repair tayo is yung O-ring na ito. Kasi once na sinalpak natin yan at makita natin sumingaw dito, ibig sabihin, yung O-ring doon mga idol is leak na po. Pero palagay ko, kaya siya tanggalin ng pin. So, kaya siya tanggalin ng pin. Yung pin lang mga idol, ganyan. So, ito na, mga idol, nakakarga na natin. So, trinest natin ito, mga idol. So, meron ako ditong laman na nasa 2.2. Kasi hindi itong gagamitin ko. Yung gagamitin ko, mga idol, is yung 700cc carbon fiber. Chinek ko lang, mga idol, kung maganda din yung output reg niya. So, ito yung output reg niya, 1,000. Babaliktad ko rin naman yun eh. So, baliktad rin natin ito. So, para makita nyo. 1,843. Mga idol. So, ayan. Yun. So, nagbabago talaga yung mga point na yun, mga idol. Depende sa temperature. So, pag mainit pa, mga idol, yung tank, mga idol, mataas po siya. Pero pag naglalamig na, bumababa po siya. So, ito, mga idol, estimate ko dito, mga idol, magsisettle ito sa mga nasa 1.8 sarado. So, kung halimbawa, i-steady natin ito ng overnight, then magsisettle ito ng 1.8 sarado. So, ayan. Try natin kung... Kaso ito mga idol, hindi po natin dito makikita yung recovery speed niya. So, ang gagawin ko dito, kasi kailangan ko 2,000 PSI output mga idol. So, yung gagawin ko dito, dadagdagan ko pa ito ng disk. So, i-repair ko, dadagdagan ko ng disk. Hopefully, makuha natin yung mga 2,000 para matest natin yung ating unit. Kasi yung gagamitin ko sa unit is meron po tayong sponsored na slug. So, mag-slug tayo. So, paano ito gumana mga idol? Paano natin tanggalin ito? Ganito lang po. Ganito. So, pihitin lang natin yan. So, dito mga idol, pag 1,800 na test ko, lalabas po lahat ng hangin. So, lahat ng hangin ng plenum natin lalabas dito. So, pag ganitong hangin lalabas siya. So, ayan. So, kung halimbawa, meron kang spare dito, so, pwede mo naman siya salpak dito, mga idol, napakadali lang at napakalambot. So, ayan. So, asa na kaya yung screw nito? So, yun. Nawalan po siya ng pressure. Pag nasa mga 1.6, 1.7, okay lang siya. Hindi po siya nawawala yung pressure. Pero pag tinaasan ko yung output, ganyan po yung nangyayari sa kanya. Dinalabas din po niya yung kanyang pressure ng ito. Siguro mga idol, dahil maliit yung volume nito, so depende siguro kung malaki yung plenum ko, dito, kung nasa receiver ito, hindi po ilalabas yan. So, paano natin ibalik? Ganun lang rin ulit. Ganyan. So, pipihitin mo lang mga idol. Balik. Tingnan nyo to mga idol. Ganun lang. Lambot to.
So, meron ka na ulit tank na gagamitin. So, continue ulit yung inyong lakad. So, just in case man mga idol na sumingaw yung unit nyo, itong isang kagandahan dito, sumingaw, may nakikita kayong sumingaw sa unit, like may nasira dun sa inyong valve, o-ring, something gano'n na hindi affected. Ito, pag hindi ito affected mga idol na brass, tanggalin nyo agad sa unit. Yan. Tanggalin nyo agad mga idol. Kung sumingaw man yan mga idol, dun sa unit, so ito, loaded pa. So ibig sabihin, marami pang laman yan. So itatabi nyo lang yan, ganyan. Sigurado lang mga idol sa mga katropa natin dyan, maggawa na lang po kayo ng DIY na cover dito. Kasi syempre, ayaw natin na magkaroon to ng alikabok o ano sa field. So lagyan na lang natin to ng cap. Siguro, kahit anong takip na pwede natin ilagay dito na maka-iwas ng pagpasok ng mga dumi dyan, mga idol. So, ito, tingnan natin kung may karga pa. Yan, 0-0 na po siya. So, wala na itong laman. Ganyan. Tapos, pagpapalitan natin ng mag-disc assembly tayo o magre-repair tayo, kailangan lang natin ito buksan. Yan. So, gano'n na. So, pwede nyo na pong palitan yung setup nyo, ang disc nyo. So, ako, gagawin ko, lalagyan ko ng bevel washer na isa. So, actually, kulang na lang kaunti. O siguro kulang pa ako ng isa. So, ganyan. Papatong ko lang yun dyan. So, tapos, salpak ulit dito. Tapos, test. So, sa mga mahilig dyan maghanap ng inyong output, yan. Yan. So, yun, nagkarga ako saglit mga idol. Ginawa nating nasa 2.5 yung karga natin. So, yun nga. Yun, pumalo na siya ng 2.1 PSI. Bumababa yan. May singaw ata dito sa likod ko eh. Dito. So, ayan. 2.1, 2.15 PSI mga idol. So, alam ko bumababa ito dito siguro. Saan natin pasingawin? Kasi hindi ko nalalak ito mga idol pag may pressure ito. Hindi ko nalalak ito ng kamay pag may pressure. Yan. So, nasa 2,000. So, ayan na. So, pwede ko na ito mga idol i-load. Ito-test ko lang ulit ito. Then, i-load natin sa carbon fiber. Then, subukan natin to. So, ito makikita yung regulator pag kasya ito sa unit natin mga idol. Ito yung makikita yung regulator na gagamitin natin mga idol sa field. Yan. So, ayun mga idol, update tayo dito sa ating regulator na bago. So, yung bago nating knockdown regulator at sinet up natin mga idol sa 1,970. Simula na akong disc 1,970, 1,980, 92 something around. So, nandun yung range natin. Bakit? Gagawin kasi natin yung isang slug. Shoutout po kay Sir Sam. Ayan, thank you sa pagpadala sa atin ng slug. Titest natin yun sa susunod na araw mga idol. So ngayon mga idol, update tayo dito sa ating knockdown regulator na version 2. At try natin kung consistent siya sa chrono. So hopefully makikita nyo mga idol. Yung gagamitin natin ngayon mga idol is PLW. Kasi yun lang ang alam kong consistent din yung lipad. So pag nasort ito ng maigi, mas maganda. So tapos yung PLW kasi kasya dito sa ating barrel. So yung mga astro natin mga idol, masikip. Masikip siya, pero kasya naman, pero masikip. So, dito na lang tayo sa ano. Tapos, alam ko ito kasi hindi na natin, hindi ko na need-sort. So, first shot tayo from 3,000 PSI. So, ang ginawa ko dito pala mga idol is dinagdagan ko po ng isang bevel washer yung ating regulator disc. Dinagdagan ko yung disc ng isa para ma-reach natin yung 1,900. Yung standard po niya is na 1,750 FPS. PSI. Yan.
So, ayun. First shot sa chrono. 1,063. Mga idol. So, oo, malakas, mabilis para sa pellet ito kasi gagawin ko nga islag, mga idol, yung aking papaliparin. So, hindi yan appropriate para sa pellet. So, try lang natin yung consistency kung kaya, mga idol, nag-stable. Kahit, basta wag siyang lalagpas ng 10. 1,059. So, apat. Apat yung kanyang spread. Try natin to. Hopefully, nag-stable. 1,055. So, 64. 255. Meron na tayong siyam. Okay. Siguro, medyo slow recovery lang tayo. Pero hindi dapat to mag-slow recovery. Rekta kasi to. 1,058. So, pag mga ganito, mga idol na regulator is madalang po yung slow recovery para sa akin. Kasi malaki yung butas nito. 1,060. Okay, ilan ang shots yan? So, bigyan pa natin siguro ng 4. So, siyam yung pinakamababa natin. 55. 61. Yan. So, siguro, yung mga first load, medyo hindi niya gusto. 60. Yan. Ganda na. $1,058. So, kung hanggang dito tayo sa 58, mga idol. Tapos yung max natin, 61. Kasi yung 64, first shot yan. Yung sumunod, 61, tsaka 58. So, meron lang tayong 3 spread. So, dalawa pa. 60. So, napakaganda ng recovery, napakaganda din ng regulator. So, meron lang siguro sa first load, pag bagong karga kasi yung ating tank. Siya nga pala, yung gamit natin mga idol is 700cc tank. Yun ang pinarga natin dito. Then, yung barrel natin, yung AC barrel. Kasi susubukan natin ito, 24 grain 218. Ayan, mga idol. So, try ko lang kung ilan yung velocity niya dito sa 1,000. Sa pellet na 18.5 is 1,060. Average natin sa 1,059. Ayun. Try natin ito. Paano to, kung anong velocity nito. 950. So, pwede ko pa i-akyat yan, mga idol. So, 950, 24 grain. So, kung nakita nyo na yung difference, 100 PSI po yung binaba. From 18.5 to 24 grain. So, gawin nyo na lang yung math, mga idol. 957. Okay. $961. Okay, market. $951. So, pumapalo mga idol, sumisipa. So, subukan ulit natin ibalik yung pellet. Try natin kung dun ulit tayo sa 1,060. Pero maraming shots na tayong ginawa. So, hopefully nandun pa rin tayo sa range na 1,060 feet per second. 1,058. Napakaganda. 1,058. $1,061. So, ayun mga idol, nabigay na, napakita na natin. At ito, papakita ko lang sa inyo yung aking laruan. Yung aking setup, mga idol, ito yung ating regulator na knockdown regulator plus 700cc. Yung isa nito mga idol, binibenta natin. Yung isa sa akin, ito, yung ginamit ko na. So ayun, meron akong iahabol
So, napanood niya na yung video. So, pakilagay na lang ng comments kung may interested po. At ang link, mga idol, and yung mga QR code, mga idol, is dinagay ko sa screen para na lang, i-scan nyo na lang yan, mga idol. I-screenshot nyo and i-scan nyo po yung QR code. Kung hindi naman, punta kayo doon sa ating description box, mga idol, para makuha nyo po yung link direct sa kanya. So, again, sasabihin ko, ilagay nyo po na galing po kay Carnival Assorted yung inyong link para malaman niya and pwede po kayong humingi ng disc just in case na gusto nyo pong taasan yung inyong output. So para hindi na po kayo bumili. So pwede po kayong humingi ng 2 pieces at up to 2 pieces disc, mga idol, spare disc para po sa inyong regulator. So para maabot natin yung 2,000. Actually pag dinagdagan natin ng 2 disc pa, mga idol, umaabot po siya ng 2,300 PSI. So, isa lang, mga idol, is enough. Ayan, mga idol. So, again, meron pa akong isang gusto lang i-advise or comment. Gusto ko sana is etong burst disc na dalawa maging same thread nung ating gauge and yung ating field adapter. Ayan, mga idol. Kung saan natin kinakarga yung ating hangin, mga idol, gusto ko sana maging the same po sila. Bakit? Kasi ito, mga idol, na 7.5 na burst disc na to, pwede ko dito ilagay, mga idol, yung aking gauge. Yung aking gauge, just in case na hindi po siya pantay sa, depende sa gusto ko. Pwede ko ilagay dito yung aking input gauge, mga idol. Then, ito namang 3,000 PSI na burst disc, pwede ko din dito, mga idol, ilagay yung aking output gauge, mga idol, analog gauge, ganun, para sa iba, lalo na sa ibang wala namang ganitong klaseng spot or butas dito, hindi nila alam yung kanilang output. So, ito talaga, mga idol, na may 3,000 dyan, pwede mo dyan lagyan ng analog gauge para makita mo yung output mo. So, yun lang sa pagkakalam ko kasi ito, mga idol, burst disc ito ng output. Meaning, mga idol, yung output, kita nito, basa nito, mga idol. Unfortunately dito, sa setup, hindi po siya same thread. Masyadong malaki yung sa gauge kaysa dito sa ating burst disc. Tapos parang medyo maluwag yung kanyang thread. So hopefully next Sir Liu Chen, you can change this one para magamit namin ng maganda. So para sulit. Pero all the way, anyways, napakaganda na. So, hindi siya ganun ka-bulky. Kung titingnan nyo, mga idol, sa ating regulator, parang normal regulator lang. Medyo humaba lang siya ng konti dahil dito sa kanyang additional uses or purpose, mga idol. Kasi yung purpose nito, mga idol, is para maalis mo yung tank mo just in case na may singaw o may sira po dito sa ating unit. Dito sa ating unit. So, halimbawa, may singaw ka dito. So, hindi mo na kailangan i-empty yung inyong tank. Kailangan mo lang alisin itong tank dito sa inyong regulator. Then, dire-diretso na po. Tapos, pag na-okay na sa'yo, isasalpak mo lang yung inyong yung tank. Then, balik na naman po yung inyong hangin. So, hindi po siya sisingaw, mga idol. Then, sa mga videos ko, dun sa video ko, mga idol, hopefully, may nakuha kayong idea kung paano natin kakalikutin yung ating mga laruan na ganito. So, ito, mga idol, kalikot ko na, kaya meron na siyang mga teflon tape. Ayan. So, talaga tayo nakukontent. Pero again, nakuha pa rin natin ng napakaganda. Pero, dinagdagan ko lang naman siya, mga idol, ng disc. Then, gusto ko lang kasi ilipat ito. Ilipat lang. Yun lang naman yung ginalaw ko dito. Itong dalawa. Sorry. Itong fill port, dapat dito yan. Dinalagay ko dito sa baba. Dito sa gilid para makapag-load ako. Then, yung gauge dito, linagay ko dito. Kasi sila lang po yung magka-parehas yung thread. So, pinagpalit ko lang sila ng posisyon para yung fill port hindi po babangga dito sa aking barrel. Kasi bangga po siya. So, ayun na nangyari. Yan. Tapos, medyo inawangan ko din dito. Yung paghigpit ko, mga inawangan ko. Kasi masyado na itong mababa din. Pag sinagad ko siya. Pag hinigpitan ko siya, masyado nang mababa. So, ito, mga idol, medyo may awang ito. Kumbaga, hindi po siya naka-lock. Itong silver, then itong black. Hindi po siya naka-lock ng maayos. So, pwede po pala yun. So, wala naman akong singaw. So, na-test ko to overnight, mga idol. Ayan. So, goods naman. Then, wala tayong creep na experience. So, kung meron man akong creep sa aking digital gauge is around lang
40 PSI. So, okay na, okay na. So, isang tutok lang yan mga idol. So, ayun, mga idol, maraming salamat sa inyo pero hanggang dito lang. Take care, God bless. Peace out.